Tuloy-tuloy na nga mga kababayan ang paglinis at pagganda ng lungsod ng Maynila dahil nga po porsigido talaga si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na talagang ibalik ang dating ganda at kinang ng Maynila na napabayaan po ng nakaraang administrasyon ni ate. Grabe talaga si Mayor Isko, ha? Talagang itinupad niya ang kanyang pangako na ibalik ang kagandahan ng Maynila at kasabay niyan ang pagbibigay ng trabaho para sa mga batang Maynila. So ngayon ay talagang hinahangaan na naman muli si Yorme, hindi lamang ng mayors dito sa Metro Manila kundi halos karamihan ng mga leader, mga politician, hindi lamang mga politician, pati na rin mga pribadong sektor ay hinahangaan na ngayon si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso dahil sa kanyang dedikasyon na ibalik ang kagandahan ng Maynila at syempre kaayusan, lalong-lalo na sa trapiko. At noong nakaraang araw nga lang mga kababayan ay sinabi ni Yorme ang pagsasaayos noong mga drainage system kasi nga kabayan noong bago bumaba sa pwesto si Yorme ng taong 2022 ay nandyan na po sa kanilang plano ang pagsasaayos ng drainage system ng lungsod ng Maynila. At ngayon po siya uli ang mayor 2025 hanggang 2028 ay ipapatupad, gagawin na ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pagsasaayos ng mga drainage system dito sa Manila. Ito po ay gagawin ni Yorme para maiwasan ang matinding pinsala o kumbaga dulot ng malawakang pagbaha dito sa Manila, lalong-lalo na kabayan ay talagang tatag-ulan na naman at alam naman ho natin na talagang malaki ang epekto ng baha dito sa ating bansa, lalong-lalo na merong mga lugar hindi lamang ho dito sa Manila kundi Metro Manila ang talagang nilulubog sa baha dahil malapit lamang po ito sa ilog at malapit lamang ho din sa may bahagi ng Manila Bay. At isa na nga ho dyan mga kabayan ay yung mga hindi pagtatapon ng basura sa tamang tapunan ng ating mga kababayan na malapit lamang sa mga estero, kanal at mga ilog at syempre yung mga individual na hindi talaga nagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Ito yung patunay na yung ating mga kabayan ay talagang hindi nagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Kita nyo naman yan, no? Ito yung bahagi ng Divisoria bago pa umupo si Yorme Isko Moreno Dumagoso, no? A week before or one day before na umupo si Yorme ay ito ang makikita nyong sitwasyon sa Divisoria. Napakaraming basura nagtumpukan pero ay nagawaan na po ng paraan niya ni Yorme at napaganda at napalinis na itong bahagi ng Divisoria. Kung makikita nyo, pupunta kayo dito sa may bahagi ng Divisoria, umaalingasaw yung amoy ng mga basura, no? Pero mga kabayan ay ibang-iba na ngayon, no? Noon pala ay may maamoy kayo dito na masangsang na amoy. Ngayon kabayan, kapag namasyal kayo sa may bahagi ng Divisoria ay grabe, ang sarap mamasyal, ang sarap mamili dahil nga walang halos na nakatumpok, nakatambak at umaalingasaw, nilalangaw na mga basura.
So ganyan katindi si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. At bago pa mag-umaga ay pina-flashing na itong bahagi ng Divisoria. So ito ay ipinapakita ko lamang ho sa inyo, baka kasi sabihin ng ating mga kababayan na pag-upo ni Yorme ay malinis na talaga ang bahagi ng Divisoria. Hindi po, no? Paghahanda, ito katulad niyan, nililinis na paghahanda para sa pagbabalik ni Yorme. At ngayon bumalik na si Yorme, pagpasyal nyo dito sa may bahagi ng Divisoria ay wala na ho kayong gaano makikita niya ng mga gatambak na mga basura dahil madaling araw pa lamang ay hinahakot na. Pagdating po ng alas 6 ng umaga, pina-flashing na. Ganun katindi si Yorme. Ganun ka dedikado, dedication yung kanyang administration na talagang ibalik ang Manila sa dating itsura. Huwag yung sa pinakadati, kabayan. Kasi nga, noong hindi pa naging mayor si Yorme, ang naging mayor ata nun, kabayan, kung matatandaan ho natin, ay si Erap Estrada, na ang bahaging ito ng Divisoria, kabayan, ay puro pa tindahan. Kung mamamasyal ho kayo dito, puro patindahan ang bahaging ito ng Recto, no? Bahagi pa rin ito ng Recto Avenue papunta doon sa dulo, papunta ng Delpan Bridge. So puro pa mga tindahan to, mga vendor. Ngayon, kabayan, nakakadaan na ang mga malalaking sasakyan, malalaking kumbaga mga private vehicle, mga tricycle. Malaya na ho sila na makadaan dito sa may bahagi ng Recto Avenue, dito sa may bahagi ng Divisoria. So grabe, hindi po ito nagawa, mga kababayan, ang pagsasaayos ng Maynila, no, noong nakaraang administrasyon. Kung alam niyo naman, no, sa ating mga batang Maynila, kilala niyo naman yung dating administrasyon dito sa Maynila. Si ate, na sabi nga ng ating mga kababayan, doktor pa naman, pero tila, kabayan, ay walang pakialam sa kalusugan ng ating mga batang Maynila dahil nga po sa mga gabundok na mga basura na hinayaan lamang dito sa Divisoria. Hindi lamang sa Divisoria, kundi buong Maynila. Kaya naman yung ating mga kababayan ay talagang nagagalit, no? Bakit napabayaan? At dito pala, kabayan, no, kung makikita nyo, may mga e-trike pa dyan. Pag pupunta kayo ngayon sa Divisoria, less na po yung mga e-trike na nandyan naka-display. Kasi karamihan dyan ay nagkukos pa ng traffic, kabayan. Ayan, may mga e-trike pa, mga nakatambay. Less na yan. Kumbaga nabawasan, may mga paparking siguro pagdating ng gabi, o kaya may, pero hindi nila ipapark dyan ng napakatagal itong mga e-trike na ito. Ganyan na kadisiplinado ang Maynila. Ayan, mga kababayan, no? Sino mag-aakalang babalik muli ang dating ganda ng Maynila? Siyempre, nagpapasalamat ho tayo kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso dahil ay napakaganda ng kanyang plano. At sabi nga, isang dekadang pamumuno, no? Ibig sabihin, decade, o kumbaga 3 terms ang gagawin ni Yorme dito sa Maynila, para nang sa ganun ay muling gumanda talaga yung pangarap ng mga batang Manileño na isang maging world class ang Maynila ay mangyayari. Ayan, o. Grabe, mga kababayan, no? Ibang iba. So parating na yung magpa-flashing